Mga Bombay sa Pilipinas, kinikilan ni Boying at ni Lisa Tanas. Okay? So, ano nangyari dito mga palangka? Yan din sinasabi ko sa inyo. Araw-araw, itinataya ko ang buhay ko, may patong na yung ulo ko, gugurgurin nila ako. Ito yung gusto natin mangyari na magising kayo. Okay? Maverick, kumusta? Ito ang eksena. For sure, actually, narinig ko to kay Marlon ng third floor. Okay? So, halos pareho kami ng, what do you call it? Whatchamacallit. Yan ang favorite ni Smugs pag nagka-feeling, nag-feeling New Yorker. So, narinig ko to sa third floor kay Marlon sa kanyang channel, kung ba pinag-usapan niya ito. So, the other day ko pa to alam, kaso lang, inuna natin yung extraction ni Lisa Ahas. So, mga palangga, yung mga Indian Filipino sa Pilipinas, okay, pati mga Bombay ngayon, ay hinuhututan o in-extort o kinikikila ni Bonjing, okay, ng DOJ, ayon sa ating informante. Kinikikilan dahil ito sa basbas again ni Lisa Ahas. Imagine ninyo, walang kabusugan ang ahas. Walang kabusugan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng departamento ay nanakawan nila. Dahil pasok na nga halos yung lahat ng mga Chinese na nasa Pogo, na nasa Pogo, itong mga Chinese na Pogo employees, at yung mga Korean nationals na nasa Pilipinas, pati mga Filipino-Indian na nakabase naman sa Visayas region, ang kinikikilan o isa-isang kinikikilan ni Bonjing Remulla. Mukhang naghahanda na si Remulla kasi nga malapit nang matanggal yan dyan dahil nga sabi ko sa inyo, isang bulating mataba na lang ang nag-iintay pumirma siya. So isang empleyado ng Bureau of Immigration na may pangalang Jude Ginola ang nagpatawag ng meeting sa mga Filipino-Indian community sa Iloilo City nitong nakaraang February 2023. So, okay, nagpatawag ang Bureau of Immigration. So, kita niyo magkakasabwat. Dahil ang BBI o Bureau of Immigration ay hawak yan ni Remulla. Remember Remulla, ilang buwan na hindi nagpakita sa media pero sumusweldo sa Kaban ng Bayan, naghihingalo na pero ayaw pa rin nilang tumigil sa kananakaw. So, si Jude Ginola, based sa report na natanggap natin noong Feb 23, ay tinatawag ang mga kawawang Filipino-Indian na nagtatrabaho o nagninegosyo lamang sa Pilipinas. Nakasama ang kanilang mga pamilya. Yung iba dyan, nakaasawa ng Pilipina, mostly. Ako dahil nangutang din ako sa Bombay. Diba? Kinuwento ko sa inyo. So, si Jude Ginola ay na-assign as sa Intelligence Division ng Bureau of Immigration. Dito si Ginola ay na-assign of course, ni Remulla, Intelligence Division ng Bureau of Immigration na pinamumunuan naman ng nagngangalang June Manahan. Okay? Sila po ay mga tao ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansing po. Okay? Norman Tansing po. So ngayon mga palangga, napag-alaman na itong grupo ni Jude ay pumunta nga sa Iloilo para kausapin ang presidente ng komunidad ng Indian Filipino. Okay, yung mga church, yung kanilang, may mga church, may mga leadership din sila kasi may mga religious practice din yung mga yan eh. So ngayon, mga palangga, kinausap nila yung presidente ng simbahan ng mga Indian Filipino dun sa Iloilo. Sino yung mga ito? Ang mga kinausap. Sina Solender Kumar at Jaguman S. Tamber. Si Jaguman Tamber ay may Okay, ito daw ay may existing warrant of arrest. Pero sa halip na hulihin ng grupo ni Ginola, ay kinausap nila ito para ipatawag nga ang mga Bombay sa Iloilo. So again, yung mga leaders na itong nabanggit na si Tamber ay may existing warrant of arrest. Pero instead na arestuhin, ay kinasabwat para mangikil sa mga Filipino-Indian sa Iloilo. Ano ang gustong mangyari? Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, anong mangyari gusto ni Bonjing Remulla at nito ni Lisa Tanas at ang gobyerno ni Kuting? Kasi nga magkakasabwat na sila. So ang bawat Bombay National
na may edad 50 years old pataas ay nare-require ang buwakan ng inang gobyernong ito na magbigay ng 50,000 pesos bawat isa. See? Para hindi guluhin ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pagninegosyo sa Pilipinas. So, ang Filipino-Indian na edad 49 years old pababa ay inoobliga naman ng grupo ni Remulla, ni Lisa Tanas, na magbigay ng 30,000 pesos kapalit ng katahimikan ng buhay nila, hindi guguluhin ang kanilang mga negosyo. Mamaya, tignan natin kung ilang Indian national ang meron sa Pilipinas o Filipino-Indian. So, ulitin natin, 50 years old pataas, hinihinga ng gobyerno ni Kuting ng 50,000 pesos each. Not every family, but each. 49 years old pababa ay 30,000. Ito, anong tawag dun sa hinihingi nila? Protection money daw, para hindi sila arestuhin at ipa-deport ng Bureau of Immigration. So yung iba, may mga existing, katulad ng binanggit kanina na pangalan na si Tamber, ay meron siyang existing warrant of arrest. So para hindi siya makalaboso, ay pinagbabayad siya. So again, inabuso na naman ng Department of Justice ng waka ng inang gobyerno. Ito sabi ko sa iyo, non-stop, walang katapusan ng kaputahan ng mga pukin ng inang hindi nyo makalad ka rin yung mga hayop na yan. Okay? Bawat pwede nilang pagkakitaan, pinagkikitaan nila. So imagine nyo, sinisingil para daw ito sa protection money para nga hindi sila arestuhin o i-deport ng Bureau of Immigration. Dahil nga hawak ni Lisa at ni Remulla ang Bureau of Immigration. So doon sa naganap na meeting, mga kababayan, sinabi ng bataan ni Remulla na si Ginola na kailangan nilang magbigay daw ng 20 million pesos para kay Remulla. Kaya sila naniningil nitong protection money para i-entrega kay Remulla. At para daw makalikom ito, kailangan nilang makisama ang lahat ng mga Bombay sa Iloilo. Ba kaluluoy man ang aton, mga kasimanwada sa Iloilo. Yung mga kapalangga ko na mga nakaasawa ng mga inang Indian, kaluoy man kamo. So, para makabuo ng 20 million pesos na entrega kay Remulla, ayon sa ating source, mga kababayan, ay kikikila nila o extort nila ng pera ang mga Indian national. At ayon sa ating source, ganito rin daw yung ginagawa nila ngayon sa mga Filipino-Indian community sa Bacolod, Bohol, at iba pang bayan sa Visayas region. Kung meron dyan mga palanggako na nakapangasawa ng Filipino-Indian o kaibigan ninyo, mag-comment na lang kayo dyan mga palangga. So, mga kababayan, nakita niyong gaano ka hayop, ang pinakahayop ang mga Jutang Genemes. So, bago ang pinatawag na meeting, 33 Filipino Indians daw ang inaresto ng grupo ni Ginola. Okay? 33. Bago yung meeting na yun, sa extortion, 33 Filipino Indians or mga Indian national ang inaresto. So, 14 out of 33, yung 14 doon sa 33 na inaresto, ang tinuluyang sinampahan ng kaso ng tsaka pinagpiansa. Siguro ayaw nang pumayag na extortion or something. So, yung natirang 19, di ba, 33 ang inaresto nila prior to that meeting. So, yung natirang 19 na Bombay ay hiningian naman daw ng 350,000 pesos. 350,000 pesos each para hindi na guluhin ang buhay nila or kung may mga existing warrant para sila, lalabagin na ang batas dahil nga si Remulla, ang taga-DOJ, Bureau of Immigration, lahat kaya nilang i-twist. So, ang siste, kumulekta sila ng 6.5 million pesos. Magkano ang parte ni Lisa Mags dito? So, magkano ang parte? Tignan natin kung magkano ang binigay ni Remulla. Dahil sa ginawang pag-aresto, mga kababayan, natatakot na ngayon ang mga Bombay sa Pilipinas na baka sila na ang susunod na huhulihin ng mga bata ni Remulla at mag-extort ng pera ang putang inang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-araw, hindi ako mapapagod
kahit may bounty pang ulo ko, kahit ipategi pa nila ako, at I will make sure na malalabanan natin ang mga putang inang mangingitil o manggugurgur ng buhay. Nandito ako sa inyo para ipahiwatig o expose ang mga high crimes na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ang kanilang mga appointees. So ilan sa mga Bombay na nakabase sa Iloilo ay naaalarma, nangangamba, natatakot, mga palangga, kinakabahan sa kanilang mga buhay. At of course, kinakabahan din sila dahil nga hinihingian sila ng tongpats ni Ginola dahil hindi lahat ay may kayang magbigay ng 350,000 pesos each. Kasi ano ba naman yung kinikita ng mga Bombay na yan? Diba? Lalo na kung ang negosyo mo ay nagpapahulugan ka ng payong, ng kumot. Diba? Imagine mo yung mga yan. Meron pa ba ngayon, diba? Nagpapautang ng pera, 5-6. O yung iba dyan, tumatakas. Diba? Tumatakas sila, lumilipat ng kung ano-anong lugar. You know, tinatakasan sila Mr. Ching. Kasi naalala ko dati yung Bombay na inutangan ko ng payong nung high school ako. Si Mr. Ching ang pangalan. But going back dito sa issue na to, sinabi ni Ginola na ang perang ibibigay daw kay Remulla ay bilang pabaon dahil malapit na ngang lumisan si Remulla sa Department of Justice. So, pakim-kim pabaon. My God, mga palangka. Kung hindi nyo to puputulin, ang lahat ng kababuyan, lahat ng pangangamkam, extortion ng gobyerno ni Marcos Jr., hindi ko nakasalanan. Isinaalang-alang ko na ang aking buhay para sa mga expose na ito. Kung naririnig ako ng mga men and women in uniform, kung kayo ay sumasalang sa bakbakan kapalit ng pagmamahal ninyo sa inyong buhay, sa inyong flag, at sa tawag ng inyong trabaho, ito alam nyo to. Imagine mo ako nasa Amerika pero nakakarating to sa akin. Pero for sure kayo, nariintindihan ninyo. Papayagan nyo ba, mga sir, mga ma'am, paulit-ulit, araw-araw, na mamamayagpag ang pamumuno ni Kuting Jr. at ni Lisa Tanas at nila Remulla, lahat sila na magkakasabwat, Speaker of the House, Mel Robles, lahat sila, na ginagahasa ang pera ng bayan. Sinisira ang buhay, hindi lang mga Pilipino, even mga Filipino-Indian, kahit anong lahi na nandyan sa Pilipinas. Na matitino. Of course, yung mga hindi matino, exempted sila dito. Hayaan nyo na lang ba na ganitong klaseng pamumuhay ang meron kayo dyan? Diba? So ngayon, mga kababayan, kailangan daw maging mabait ng mga Bombay sa grupo ni Ginola dahil kailangan nilang magpakabait. Dahil kapag sila ay sumuway, mga palangga, eh bayayari sila at lalo silang tatamnan ng kaso katulad ng ginagawa sa akin. Tatamnan ni Lisa at ni Remulla. So ngayon, itong ano na to, itong pangyayaring ito na ayaw pag-usapan ng nasa Congress sa Senado. Kaya naman, mga palangga, itong si Ginola ay talagang bataan nga ito ni Remulla. At syempre, nakaamba, okay? Ito daw itong si Ginola ay naghahanda na rin sa pagpapalit, okay, ng pwesto ni Nonoy Libanan. Okay? Kay DOJ Secretary Bonjing Remulla na what? Nangingi ng tungpas, nangingi ng pabaon money. So lahat sila nagsisipsipan, bawat magpalit ng pwesto, lahat po yan ay may basbas ni Lisa Araneta, Ahas Marcos Mans. Kasi siya lahat ang nagmamando sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Lahat po ng posisyon, pati bribery, yan ay hawak ni Lisa Ahas. Hindi si Marcos Jr. ang nagdesisyon. Siya ay display lamang. Taga-pirma lang ng mga posisyon, pero ang nagdesisyon ay si Lisa Ahas. Kaya naman, dapat natuluyan na ni Kuting ang kanyang asawang Junggulin. Pero pagkakasabwat niya mga yan, lalo ng bukulan ng bonggang-bongga. So dahil sa pangyayaring ito, ngayon ay kawawa ang mga Filipino-Indian. Hindi nila malaman kung sino o saan sila lalapit na magsumbong. Dahil alam nilang marumi na nga o dugyot na nga ang ginagawa ng gobyerno ni
Marcos Jr. Saan lalapit itong mga Filipino Indian? Saan kayo lalapit? Pagdating kunyari, kinidnap ang asawa ninyo, ay kinidnap yung anak ninyo. O ito, in-extort kayo. Saan ka lalapit? Sa mga polis? Pag nag-imbestiga ang mga polis, tatanggalin sila sa trabaho, ipa-floating sila. Yan ang ginagawa ni Lisa, yan ang utos niya. Remember, yung mga in-expose natin sa PDEA, and again, as promised to you guys, maybe later, morning na kasi dito 4:34 a.m. in California. Then, kung di mamaya, bukas papakita ko yung video kung paano haras o abuso si Lazo. So again, itong ginagawa nila sa Filipino-Indian National, ito po ay very Lisa Ahas Araneta. Na kapag, sabi ng mga Indian Nationals sa Iloilo at sa buong bansa, na nalulungkot sila. Hindi nila alam kung saan sila lalapit dahil alam nila itong mga supposedly nagpapatupad ng batas, itong mga taga-Bureau of Immigration na kasabot ni Remulla, ay magiging kampi nila kasi dapat ang batas-patas, right? So saan daw sila lalapit? Dahil ang alam nila, ang nasa likod ng lahat na ito ay ang gobyerno. Kasi nga ang sistema, lalapit sila kunyari sa pulis o kahit kung saan man, na ito, tulad na yan, na-expose natin, mga kababayan, ang kanilang modus na extortion. So the moment na ang pulis, whoever, nahawakan ang case na ito, i-re-relieve, itatapon sa bundok hibok-hibok, or determinate. Dahil sa ginagawa nila yung trabaho nila to investigate para panagutin sa batas sana itong mga personalidad na nabanggit ko kanina at si Remulla. Paano pa panagutin yan? DOJ Secretary. Kung ang anak nga niya na nahulihan na ng push, na nag-push from here, from San Diego, California, ay nalusot nila. Imagine ninyo, yes, this is additional. Iniscan ko lang kasi yung message sa akin kanina, yung report, na even yung nanghuli sa anak ni Remulla back in 2022 ay tinanggal na rin po yun sa trabaho. See, ginagawa lang ng ating mga kaluluoy na mga police from wherever, PDEA, PNP, o kung saan man. Mga taong lingkod bayan na totoo. Kasi naniniwala ako na hindi lahat, well, hindi siya naniniwala, it's a fact na hindi po lahat ng pulis natin sa Pilipinas ay mga sindikato katulad ng mga kinakasabwat ni Lisa Ahas Araneta Matos. Marami, ako, may mga kamag-anak din ako na magigiting na pulis. Okay, mga asawa ng kaibigan ko, magigiting na pulis, military, na ginagawa lamang ang kanilang trabaho para paglingkuran ang bayan, paglingkuran ang flag, dahil sila ay may mga pamilya, umaasa na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Pero kapag oras na ginawa nila yung kanilang trabaho, pinaandar nila o pinatupad nila ang batas para hulihin itong mga taong binanggit natin. Saan kayo magre-report, mga kababayan? Dahil kasabwat na nga ang gobyerno, hindi lang dito sa extortion, bribery, doon na nga lang sa paulit-ulit na kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Sabi ni Den Scorpion, ano ang tawag dyan sa operation? Boom pay. Yeah, boom bayad. Right? Inatupas. Okay, thank you Palangga. So, wala, non-stop, actually, this is samot-saring natin, no? Non-stop ang ating pagsisiwalat sa inyo. Nasa mga kamay ninyo. Kailangan lang maiparating ng mga taong nakakaalam nitong operation nila. Okay? Actually, hindi Indian National ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Imagine niyo bakit dumarami ang puting ahas? Maraming concerned citizen na naka-witness sa mga extortion, bribery na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Palubog na po kayo, mga kababayan, kung hindi pa kayo kikilos. Wala na pong usapin kung ano ang religious practice ninyo. Sa dating na mga pagtitipon, maging part kayo at wakasan nyo na itong kabutahan nitong gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo, you, PNP, na matitino, AFP, nakikita nyo naman kayo nga yung camera dyan PSD, nakikita nyo yung bugbugan nila, Lisa Smugs, yung sapakan nila, yung pagnanakaw nila, kayo, nakikita nyo lahat yan. Huwag naman sana kayong maging taksil o patuloy na nagtataksil sa bayan. Sana may konti pang pagmamahal sa inyo, mga kababayan.
Another extortion activities. Ito, dagdag. Ito pala, nasa balita pala na ito eh. Hindi na lang pala ito expose. Ito, binato sa akin balita, March 22. Extortion activities ng ilang Bureau of Immigration officials pinagtatalupan. Pinaimbestigahan ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco. Tingnan mo, magkakasabot lang kunya-kunyari yung mga yan eh. Ginawa ng ilang kawani ng Bureau na ang kanilang target ay mga Filipino-Indian community. Ayan, nabasa ko na. So, naunahan pa natin yan. Okay? Ngayon, nandiyan na pala yan. So, nasa balita na. But again, mas detalyado yung binigay natin sa inyo na ang kasabwat ay sila Remulla at sila Lisa Smugs. Siyempre, dito sa mga balita, okay, balitin natin kung kung nailagay nila. Extortion, ano to? Extortion. Okay. Kung binanggit si Remulla, siyempre hindi binanggit si Remulla dito. Diba? Kunyari, paimbestigahan lang ang mga tiwali na taga Bureau of Immigration, but the truth is, diba, sila. Diba? Sila Remulla ang sangkot dito, mga palangga. Dahil hindi magagalaw yung mga yan kung walang basbas ni Lisa Smugs at ng mga tiwali. Okay, higit, ito, additional, ano ba to? Higit 470 million kush mula sa Thailand. Nasabat sa Pinas sa nakalipas ng linggo. Sino na naman to? Dumaan sa Bureau of Immigration. Hanggat tiwali ang Bureau of Immigration, makakalusot talaga ang pulburon, lalo na kung kasabwat si Marcos Jr. at si Liza Ahas. My God! Kitang-kita nyo naman, nakasabwat nila si Mark Anthony Sayarot. Isama sa kanilang mga travel visit. Sino nagpalusot nito? Basahin na lang natin for the umabot na sa mahigit 470 million pesos sa laga ng M-Kush ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs na nagmula sa bansang Thailand na nakalipas lamang ng taong linggo. Sinong nasa Bureau of Customs? Si Bienvenido Rubio na inappoint ni Lisa na yan ay pinangalanan ring bagman ni Ping Lacson noong 2017. Yan ang mga inuupo ni Marcos Jr., yung magaling magnakaw. Magaling mag-shoot ng mga pera ng bayan, pera ng mga illegal activities sa bag. Okay? Sino? Baka kalaban nila to, itong nag-puslit na ito, o chika-chika lang. Ayon kay Custom Intelligence and Investigation Service, Manila International Manila International Container Port, na ang M-Kush o Mary Jane Kush na nakatago sa mga balikbayan box sa iba't ibang shipment ay galing sa Thailand kung saan legal ang Mary Jane doon sa Thailand. Ang Thailand ang unang bansa sa Timog Silangang Asya na pinayagan ng paggamit ng panggamot noong 2018 na sinundan ng legalisasyon ng paggamit nitong 2022 na nagresulta sa pag-usbong ng libo-libong mga tindahan ng cannabis. Noong March 18, nasabat ng Bureau of Customs ang 6 na balikbayan box na naglalaman ng 132.28 kilo ng kush na nagkakahalaga ng 158 million. Ang kargamento ay pinadala sa isang Mary Gail Quezada at Rainier Quezada sa pamamagitan ng Marcelo Di Lilo Cargo Forwarders. So, yung mga ito, kung imbestigahan lang to, baka lalabas na naman to, epektos na naman to ni Remulla, ni Lisa at ni Coting. Kasi hindi maglalakas ang loob ng mga yan kung walang basbas ng gobyerno. Right? Ito, sinabi ni Commissioner Bienvenido Rubio na pinaigting ng BOC ang kampanya laban sa pagpapadala ng illegal na droga. Okay, wag na natin tapusin, may papakita ko sa inyo. Mga palangga, si Bienvenido Rubio, Sindicato, thank you. Ipakita natin ang video na naka-ready dito. Ito, matagal na yun dito. Kung paano pinangalanan niyang si Rubio, okay, na siya ay bagman. I think nandito. Tignan natin. Bagman. Saan yung video na yun? I hope, ayun, ito. Rubio, Bien Rubio, ito. Pangilan na? Sa mismo, ha? Okay, hanggang sa nagbago lang na makain na, So, si Mark, sasabi sa'yo, tapos, may na po, kompleto na yung koleksyon mula sa 7 to 12 people. Ito na, sa'yo. Ikaw naman, sasabihin ko na kayo din, Rubio. Boss, ito na, kompleto na yung koleksyon. Ihati mo na sa bahay niya. Sa koleksyon.
Pagkadating mo doon, sige, lalabas na si Ben. Iabot mo sa kanya yung plastic. Kasi yung ano, binibigyan ka nila ng sahod para parati mo. Kung magkano naman yun? At pinakamababa, 5,000. Pinakamataas ako. Paano si Mark? Yun, mga kapatid. Kaya yun? Okay. So yan yon yung mga lumang video na nakasalang dito sa ating sa ating computer. So yung taong yan, that was 2017, yan ini-interrogate siya na sinasalaysay niya dyan na si Bienvenido Rubio ay kumukolekta ng pera, okay? Ng mga illegal money from the government. At again, yan ang inuupo ni Marcos Jr. na mga kawatan para nga naman master na nila, kumbaga sa master's degree, 'di ba? May master's degree sila sa pagkawat. It's the same thing na ginawa ni Marcos Jr. at ni Liza dito kay Mel Robles sa PCSO na mayroon ding pagnanakaw noong nang nasa LRTA pa siya. So, ang mga inupo ni Marcos Jr. ay mga sindikatong mga kawatan na madaling isi sa kanila ang pagnanakaw. So, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo lahat. Illegal collection, master degree, sabi ni Ina Tupas. Yes! Kita ninyo? I don't know, mga kababayan, kung kailan pa kayo kikilos. But I'm looking forward na kayo ay kumilos-kilos na. Ito, panibagong anong balita naman ito. Nasa likod ng recruitment ng Chinese sa PCG dapat panagutin. Sino nagsabi nito? Sabi ng kongresista. Pinananagot ni Tingog Party List kasabot ni nila Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Pero basahin lang natin. Pinananagot ni Tingog Party List Jude Asedre ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard na nasa likod ng recruitment ng mga Chinese nationals bilang mga auxiliary members. Ayon kay Asidre, malalagay sa alanganin ang seguridad ng bansa sa pagre-recruit ng mga Chinese nationals sa harap na rin ng mga patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Ay nako, gawa-gawa lang ito mga palangga. Okay? I'm sure there will be people who should be made accountable. It's not when we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that is malicious and that is a serious threat to national security. Sabi nung Tingog Party List kongresista. Okay? It has been, we talk about national security. So, I'm not gonna finish this bullshit. Alam mo yon? Dahil magkakasabwat nga sila dyan. So, kunyari, concern itong Tingog Party List sa national security. Pero, ayaw nilang pag-usapan ang kinasasangkutan, again, ni Liza, ni Marcos Jr., na smuggling business, polboronic business, kidnapping participation, na ipisang pinakamalaking issue, pinakaunang issue, at stake ang national interest. National interest economically at yung safety ng taong bayan. Ayaw nilang pag-usapan yan. Kasi nga, pag pinag-usapan nila yan, matatanggal ng budget ang mga Gina Yupa. Alright. Ano to? Kaso ng rabies. Again, walang kwenta. Okay? I don't want to read about that. Okay, ano sabi to? Ito sabi ni Abaloslos. Pulis sa barangay program magbabalik ng tiwala, okay, sa publiko sa PNP. Balik tiwala daw sa mga pulis, mga matitinula. Naniniwala si Abaloslos na unti-unti nang naibabalik ang tiwala sa publiko sa mga pulis dahil sa patuloy na implementasyon ng Revitalized Police sa Barangay or RPSP. Kasama ni PNP, Directorate for Police Community Relation, who's this? Okay, Police Major General Edgardo Alan Okubo at utak ng RPSP
Muntinlupa City Mayor Rosano Rufino Biazon at DILG Undersecretary Pansaraba nagtungo sa barangay Putatan sa Muntinlupa. It's so bullshit. Magtiwala ka ba dyan? Kasi si Abalos kasabot din sa mga pogo operation nila ni Bonjing, di ba? May mga report tayo. May mga pogo operation sila, tatay ni Abalos. I reported that already and exposed ko. So mga kababayan, wala na itong, hindi yun na dapat pagkakatiwalaan itong mga taong ito dahil nga ito yung mga sinasabi nila, mga kasinungalingan lang, mga what? Mga chika-chika boom-boom lang. Ano muna natin, charge muna natin. Mga chika-chika boom-boom lang. Dahil ang interest nila, hindi para sa Pilipino, ang interest nila para sa extortion, para sila ay kumita ng pera na illegal. At yung ito yung mga balita ng mainstream media. Pero, ito po yung mga nakalap na balita. Pero naiulat ba nila ang kidnapping, extortion, o lahat ng smuggling involvement ni Lisa at ni Kuting Jr.? Again, wala. Wala po sa bokabularyo ng mga mainstream media para ibalita ang mga kababuyan ang kasamaan ng gobyerno ni Kuting. Next, ito naman, ito si Teves. Si Congressman Teves. O, ito yung mga gusto nilang ibalita para sindakin ang taong bayan. Sindakin na hindi ka pwede mag-upuso po sa gobyerno dahil kung hindi, tataniman ka ng kaso. Or pagbibintangan ka na ikaw ang gumurgor sa taong hindi mo naman ginurgor. Pero for the heck, babasahin natin. March 22, 2024, Teves arestado habang naglaro ng golf sa Timor-Leste. Nahuli na Timor-Leste. Nahuli na ang nagtatagong expelled lawmaker na si Arnolfo Teves matapos dakitin ng mga otoridad sa bansang Timor-Leste nitong Huwebes. Sabi ko nga dyan, yung information na nakarating sa atin, walang proper documentation nung siya ay inaresto. Siya ay paglabagad lang, parang dinukot based sa ating informante. Sa isang paskil ng Pulisya Scientifica de Investigação Criminal kahapon, sinabing nahuli ng kapulisan si Teves bandang 4 p.m. batay sa mungkahi ng Interpol o International Police. An Interpol red notice in an alert law enforcement around the world to locate and temporarily arrest a person pending extradition or similar legal action. Remember, yung tinaniman ng kaso ni Lisa Ahas, Araneta Marcos at ni fabricated case ni Lisa at ni Francis Chua dun sa nanay nung dalawang batang in-extract nila na withdraw ng 4 na complainants. Okay? 4 na kinausap ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Chua para kasuhan itong nanay ay na-withdraw yan itong February 8, 2024. Nagkaroon din po yan siya ng blue notice. Kung narinig ninyo ang statement niya kahapon, binigyan din siya ng blue notice ng DOJ ng ating gobyerno dahil sa pakipagsabuatan ni Lisa Ahas at ni Chua. So, nabigyan ng blue notice because of that fabricated crime. And now, look at that. Nag-withdraw yung 4 ngayong 2024, Pebrero, kasi nga hindi binayaran ng tama ni Lisa Ahas at ni Chua. That is based sa ating informante. Yun ay nailagay din siya blue notice sa Interpol kasi gusto rin siya ipa-extradite, talagang hilain. It just so happened doon sa Turkey, walang extradition treaty ang Pilipinas. So, I believe ang Timor-Leste wala rin yata extradition treaty. I'm not sure. Maybe you can Google it. Basta, ang parang nabasa ko doon sa previous report kay Teves, kaya siya nandoon. Tuloy natin. Ang Interpol Red Notice is an alert for law enforcement around the world to locate and temporarily arrest a person pending extradition or similar legal action, sabi ng PCIC. Okay? Sa wikang Portuguese kahapon. So, ito rin ang gusto nilang gawin. Na pinakasuhan ako kay Taberna at kung sino-sino pang nagkaso sa akin, I'm not sure, baka 3 million o 1 trillion cases na tinanim sa akin ni Liza. Kasi, akala ni Lisa Ahas ako ay may hawak pa na Filipino passport at gagamitin niya ang pang-abuso sa gobyerno at gagamitin niya ang DFA, gagamitin niya yan, which is binanggit yan mismo ni Taberna, yung Taerna na yan, nakasabwat ni Lisa sa pagtatanim ng kaso laban sa akin. Ginamit nila yan na sila ay makipag-ugnayan sa DFA. This is very Lisa Ahas Araneta Smugs. Na ipapakan sila ang passport, pakipagsabwatan sa DFA, sa gobyerno, dahil hawak nila yung gobyerno.
So imagine niyo kung may hawak pa akong Filipino passport, ito rin ang gagawin nila. Pipilitin nila akong dukutin dito sa Amerika para ipagurgur. Nandito na nga ako sa Amerika, nagpadala pa si Lisa ng manggugurgur sa akin.